naroon si Moises at si Elias. Anong sabi sa verse 3? Nakikipag-usap kay Jesus. No? So, yung 1,000 taon na patay na propeta ay nakikipag-usap kay Jesus. So, anong pinag-uusapan ni Jesus at ng mga propeta na si Elias at si Moises? Simple lang po, ang kaligtasan ng sangkatauhan. So, yan po ang matibay na basihan. Itanggi man ng kapatid natin na sa ibang sekta, ayan po ang matibay na basihan ng communion of the saints. O yung tinatawag natin, ugnayan ng mga banal. Tayo, nagdadasal tayo para sa ating kaligtasan. Ang mga nagtagumpay na o mga banal sa langit ay pwede nila tayong ipagdasal para sa ating kaligtasan. Pwede nating hingin ang dasal, no, ng mga banal na nasa langit. At isa nga dyan sa halimbawa ay ang Mateo 17, versikulo 3, kung saan nag-uusap si Moises at si Elias na 1,000 taon na kausap ang Panginoong Hesukristo. Gayon din, sa panahon natin ngayon, ang mga banal na nasa langit ay patuloy tayong ipinagdadasal at pwede nating hingin ang kanilang dasal. Sa madaling sabi, no, pwede nating hingin, pwede rin naman tayong magdasal ng diretsyo sa ating Panginoong Jesus. Wala naman nagbabawal, no? Pwede nating nagdasal ng diretso sa Panginoong Jesus. Pwede hingin natin ang dasal ng mga banal na nakasama na ng ating Panginoong Hesukristo. At saan sa Biblia makikita ang simbahan na tinukoy ko kanina, ang simbahan ng banal o yung mga militant o yung simbahan ng mga banal o nagtagumpay o yung sa English ay triumphant church, ang militant church at ang Church of Suffering. No, yan po ay mababasa sa Filipos chapter 2 verse 10. Okay, no? At ang Panginoon ay sasambahin ng mga nilalang na nasa langit, nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. So sino-sino yung nasa ibabaw ng lupa? Walang iba kundi tayo yun. Sino yung mga nilalang na nasa ibabaw ng langit? Yun yung mga banal o yung mga santo na siyang ipinagdiriwang natin ngayon na All Saints Day o Halloween. Okay, no? Wala pong masama sa salitang Halloween, ha? Kasi ang Hallow means banal. Okay, no? Maling konsepto, pananaw lang yung ikinakabit sa Halloween na pagsusuot ng mga masasamang itsura o mga itsurang impacto, tapos sasabihin yun ay Halloween. Hindi po yun ang Halloween. Kasi ang Hallow means holy. Yan nga po yung tinuro ng Panginoon sa ating dasal eh. Hallowed be thy name. So doon nagugat yung Halloween. Kaya Halloween means evening. Hallow means holy. Holy evening. Halloween. Okay, no? So, doon po nagmula yung Halloween. Sa lumang English po yun. No? Hallowed be thy name. Okay, no? So, yan po yung no? So, basahin po natin ang Biblia, Filipos chapter 2 verse 10. No? Yan yung tatlong pangkat o grupo ng ating simbahan. Ayan. So bakit po tayo bakit po tayo dumadayo ngayon sa puntod ng ating mga minamahal? Unang-una, syempre, ang ipagdasal. No? Bakit? Kasi nga sila ay parte ng simbahan. Okay, no? Simbahan ni Kristo o katawan ni Kristo. Okay, no? So, yun ang sinabi ko kanina, no? Tayo ay binubuo ng tatlong grupo. Ang tatlong pangkat, ang simbahan ni Kristo, ang katawan niya, ay binubuo ng tatlong pangkat. Okay, no? So, bakit yung pinagdadasal natin ang ating bakit tayo dumadalaw? Siyempre, sana pinagdadasal po natin ang ating mga kapatid. Okay, no? O minamahal na pumanaw na.
Okay, no? Dapat malinaw sa atin na ang pinagdadasal natin ay ang kanilang kaluluwa, hindi ang katawan. Kasi totoo naman wala nang magagawa ang kanyang katawan kasi patay na. Pero ang tao ay binubuo ng dalawang esensya. Ano iyon? Katawan at kaluluwa. Saan mababasa yun? Okay, no? Mismo nga Panginoon ang nagsabi sa Mateo 10:28. Sabi ng Panginoon, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. O yun, no? Dalawang essence ng tao, katawan at kaluluwa. Sa halip katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayang bumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Sa madalit sabi, no, yan po yung sinasabi natin, dalawang esensyang binubuo ng tao, katawan at kaluluwa. Okay, no? So, ang pinagdadasal natin, sana pinagdadasal ninyo sa pagdalaw ninyo ay ang kaluluwa ng ating mahal, o ang kaluluwa ng ating mga minamahal na pumanaw na.